Panginoon po, aming beloved evangelist, Will de Almeida, end time prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain na tapos na tigit sa pagtilis mo mainam sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo pang lingkod. Sa amin po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo kami patawarin. Lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi. Ikaw po maglagay, makatagal dapat kasi ikaw akin naasahan. Buksan mo po ang pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And we bind the power of darkness, unbelief, doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Una tigit sa lahat, ang pinamatas na pagpupulit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved evangelist, Will de Almeida, the end time prophet of our loving God. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman, hindi natin malilimutan ang mga turo't aral ni Iwan, ating beloved Constant Pastor, our beloved Mama Dear. At ako po'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, at magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, mga viewers sa ating live webcast. At unatigit, ako bumabati ng Happy Father's Day sa ating pong beloved evangelist, Will de Almeida, the end time prophet of our loving God, at sa lahat ng pinagpalang ama ng tahanan. Palakpakan muna natin ang ating mahal Panginoon. Lakasan yung monitor ko. Medyo nahirapan ako magsalita. Dahil Father's Day po ngayon, mga minamahal, ang ating tatalakayin, pamagatan nating a perfect father. Isang sakdal na ama. Basahin po natin ang ating teksto. Sa mga Kawikaan 20 talatay 7, ganito po ang pagkasulat. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang ganap na tao daw ay lumalakad sa kanyang pagtatapat. Ang ibig sabihin, ang isang ama na ganap, matuwid sa harap ng Diyos, ang kanyang paglakad ay tapat, mga minamahal, kaya naman sinasabing mapapalad ang kanyang mga anak na sumusunod sa Kanya. Sapagkat kung ano ang nakita ng ama sa anak, mga minamahal, yun ang kanyang ginawa. Kaya kung ang ama'y mapaglingkod sa Diyos, yun ang kagigisnan. Mula magkaisip ang anak, yun ang kanilang susundin. Subalit kung ang ama naman ay hindi lumakad sa pagtatapat at hindi lumakad ayon sa palatuntunan ng Diyos, hindi siya perpekto sa harap ng Diyos, mga minamahal. Yung kanyang maling gawa, yun naman ang susundan ng kanyang mga anak. Kaya sabi ng ating nabasa, isa daw sakdal na ama, ito daw ay lumalakad na may pagtatapat sa ating Diyos. Kaya nga sinasabing, nothing like a father. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ang isang perpektong ama ay walang katulad na isang ama. Dahil siya'y perpekto. Kagaya ng ama nating nasa langit, perpekto. Sinasabing siya'y walang katulad na isang ama, sinasabing nothing like a father. Basa. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, ang talatay 48. Kayo ngayon magpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, ang talatay 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo'y magiging walang katulad na isang ama o sasabing perpektong ama, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, kung gagayahin natin ang ating amang nasa langit. Kaya sa Mateo 5:48, ayon sa ating nabasa, ang sabi rito, mga minamahal, kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong amang nasa kalangitan na sakdal. Kasi merong isang Diyos sa langit.
sinasabing ang isang Diyos sa langit ay sakdan. Siya ay perpekto, mga minamahal. Kaya bilang isang ama, kung meron daw tayong gagayahin, ay gayahin natin ang ating amang nasa langit na sakdal. Yun ang ating tutularan, mga minamahal, para tayo maging isang sakdal na ama sa harap ng ating pamilya. Kaya dito sa Efeso, ang kabanata po ay 6, talatang 4. Ito naman ang ating supporting verse. Ang sabi rito, at kayong mga ama, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So bilang ama pala, mga minamahal, para tayo maging perpektong ama at isang amang walang katulad, kung tayo pala ay magtuturo, mga minamahal, sa ating mga anak, ang sabi rito, tuturuan natin sila, mga minamahal, ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ang ibig sabihin, kung ano yung nasa banal na kasulatan, mga minamahal, yung palang ituturo natin sa ating mga anak. Ngayon, kung tayong ama, mga minamahal, hindi natin alam ang salita ng Diyos. Ano nga yung salita ng Diyos ang ituturo natin sa ating mga anak? Kaya nga maraming naging sirang pamilya, nawasak na tahanan, mga anak na walang galang sa kanilang mga magulang, mga minamahal, dahil hindi na ituro ng ama ng tahanan ang turo at saway na ayon sa turo ng Panginoon. Pero sa ating pinagpalang gawain ito, sa Jesus Miracle Set International Ministry, na pinangunahan ng ating beloved Peres and the Lord, ating napakinggan sa mga buhay na patotoo, mga minamahal, mga anak ng tahanan na ngayon ay sila ama na sila ay humiwalay sa kanilang mga magulang sa sama ng loob, mga minamahal. Meron pang nagbalak na patayin ang kanilang mga magulang, subalit nang sila ay makakilala sa malapay noon, yung kanilang galit ay binago ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Napalitan ng pag-ibig. At itong mga anak na dating anak na namumuhi o nagagalit sa kanilang mga ama, mga minamahal, ama na rin sila ngayon, mga minamahal, at yung kanilang mga anak ay dinala sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ito pala isang mahalagang bagay, mga minamahal, para tayo tawaging isang ama na walang katulad at maging isang sakdal na ama. Kung magbibigay tayo ng turo, ang ibigay nating turo at saway ay ayon sa turo at saway ng Panginoon. Ang ibig sabihin, hindi yung sa ating sariling karunungan, mga minamahal, na kapag ayaw gawin yung gusto natin, mga minamahal, ay magbibigay tayo ng chastisement sa ating mga anak na hindi ayon sa turo at aral ng Panginoon. Minsan kasi, mga minamahal, kagaya ng kapitbahay namin, inuutusan niya yung kanyang anak na bumili ng sigarilyo. Mga bata pa kami, naglalaro kami ng text. Alam niyo yung text, mga minamahal? Yung mga play card na maliliit noon, yan ang usong laruan namin noon. Inuutusan ng tatay niya, yung kalaro namin, ayaw sumunod, mga minamahal, hinambalos ng tatay niya sa harapan namin. No? Hindi yun aral at saway na turo sa Panginoon. Ay tinuturo lang, ay inuutos naman ng tatay niya, ay bumili ng bisyo, mga minamahal. O meron namang tinuruan, o bumili ka ng, ibili mo ko ng sigarilyo. Sumunod naman yung anak, mga minamahal. Aso sinundan ng panibagong utos, anak, bili mo ko ng sigarilyo, pakisindihan mo na rin. O di sinindihan ng anak, mga minamahal, hindi ba? Kaya sa susunod, yung bata, gustong-gusto na lang bumili ng sigarilyo, siya na ang tagasindi, mga minamahal. Kaya pagdating ng panahon, yung sigarilyong inutos ng tatay niya, pagdating sa tatay niya, kalahati na lang. Bakit? Nagustuhan na nag-irilyo ng bata. Yun ay sinasabing turong hindi ayon sa turo ng Panginoon. Kaya daw ang isang amang walang katulad at perpektong ama, ang sabi, kung siya'y magtuturo at magsasaway, magturo siya at sumaway siya na ayon sa turo at saway ng Panginoon. At ang sabi, mga minamahal, dito dumarating yung sinasabing Father's Care. Father's Care ang ibig sabihin, pangalaga ng isang ama. Ano ba yung sinasabing pangalaga ng isang ama? Basa. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 29. Hindi baga pinagbili ng isang beles ang dalawang maya, at kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kundi hindi pinaintulot ng iyong ama. Dito po sa aklat ng
Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 24, tuloy ang basa hanggang 26. Ito po nakasaad. Ang amang matuwid ay nagagalak na lubos, na siya'y nagkaanak na pantas, na anak na nagagalak sa kanya. At nangangatuwa iyong ama at iyong ina, at nagagalak siyang nanganak sa iyo. Sa 26, Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso, at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi itong Father's Care, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, Mateo 10, ang talata ay 29, ang sabi rito, hindi baga ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya, at kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa, kundi pahintulutan ng iyong ama. Ang ibig sabihin, mga minamahal, kung yung maya, yung ibon, sabihin, ipinagbibili ng 2 beles, sabihin natin 2 piso sa ating currency, mga minamahal. Hindi sila pinabayaan ng ating amang nasa langit. Iniingatan sila, mga minamahal, di lalo na tayo, na meron tayong amang sa langit na nag-iingat sa atin. Ang ibig sabihin, kung ang mga maya hindi pinabayaan, tayong anak ng ating amang nasa langit, ng Diyos na makapangyarihan, hindi tayo pinabayaan. Gayon daw ang sinasabing Father's Care o pangangalaga ng ama. Kaya nga merong isang istorya, mga minamahal, mahirap silang pamilya, pero isang napakaligayang pamilya. Dahil meron silang 9 na anak, 4 na babae at 5 lalaki, mga minamahal. Gayon ang hanap buhay ng kanilang ama ay isang construction boy lamang. Itong mga bata, mga minamahal, kinasasabi ka nilang uuwi ng tahanan, pagdating ng alas 5 ng hapon yung kanilang ama, galing sa construction, mga minamahal, na merong dalang pasalubong. At pagkatapos, mga minamahal, yung kanilang pag-aaral, tuloy-tuloy lang, nainggit yung kanilang mga kapwa-bata, mga minamahal, dahil 5 silang magkakapatid, pero 9 silang magkakapatid, pero dire-diretso yung kanilang pag-aaral, nasuplayan yung kanilang pangailangan, at palagi pa silang may pasalubong. Yung ugali ng kanilang ama, mga minamahal, yung care ng ama, sinasabing Father's Care, ipinagmalaki nila yun sa kanilang mga kaibigan, sa eskwelahan, sa kanilang mga kalaro, mga minamahal. Kaya doon nila nakita, meron silang kaklase, mga minamahal, mayaman daw sila. Masarap ang pagkain, mga minamahal, marami daw silang pera, pero yung tatay nila halos hindi nila makita sa tahanan, mga minamahal. Meron naman silang kaklase, mga minamahal, na maganda naman daw ang hanap buhay ng kanyang tatay. Nag-uopisina, umaalis na may attache case na dala, nakakurbata, pero pag uwi sa bahay, walang dala kahit pasalubong, mga minamahal. Ngayon isang araw, hindi na umuwi yung kanilang ama, at nakatanggap yung kanilang ina ng tawag galing na sa pulis, mga minamahal, dahil yung palang kanilang ama ay nabundol na sasakyan at binawian ng buhay sa hospital. Alam niyo kung ano yung kanilang natuklasan? Yung natuklasan nila, mga minamahal, kaya pala sila palaging may pasalubong dahil yung kanilang tatay sa trabaho, bagamat mabigat ang trabaho sa construction, hindi siya nagbe-break. Wala siyang break time. Yung kakainin niyang tinapay at malamig na tubig na pambili, iipunin pa niya yon. Para pag uwi niya, meron siyang ipapasalubong sa kanilang tahanan, sa kanilang mga anak. Pagdating naman, mga minamahal ng tanghalian, ang nagkukwento na ay yung kanyang makasama sa trabaho, nagtataka sila. Bakit itong si Pedro na kanilang kasama, kapag tanghalian, mga minamahal, walang ulam. Meron siyang dalang kanin, pupunta siya sa kantin, hihingi lang ng sabaw, mga minamahal. Hindi po siya bumibili ng ulam. Ang ibig sabihin, mga minamahal, tinitipid niya yung kanyang pera na pamasahe lamang. Magdadala siya ng kanin. Pero pagdating sa kantin, mga minamahal, hingi lang siya ng sabaw. Mainit na sabaw, o kaya kung anong merong ulam na adobo. Kasi ako lumaki ako sa bangketa, ganun ang style, mga minamahal. Bili ka ng kanin. Sa Muñoz noon, 5 piso pa lang ang kanin. Punta ka sa kantin, pwede makiki ng sabaw ng adobo. Walang bayad yun, sabaw lang ng adobo. Bibigyan ka ng 3 kutsara. O kaya kung anong sabaw nila na libre, hingi ka, yun na rin ang ulam mo.
ilalagay sa kanin yon, sa kanin, sa loob ng plastic, ibubul yung plastic, tsaka paghalu-haluin, bubuksan yung dulo, yun ang kakainin ng mga batang bangketa, mga minamahal. Kaya alam ko yun eh. Ayun ang istorya pala. Kaya pala, sila'y napapag-aral, mga minamahal, at merong ipinagbilin yung hospital bago na lagutan ng hininga yung kanilang ama, yung daw bag na lagi niyang dala, ay kung maaari, ibigay dun sa kanyang pamilya. Yung bag, mga minamahal, empty bag yun. Ang laman lang nun ay damit, yung lagayan niya ng kanin, mga minamahal. Pero nagtataka sila, bakit yung pinakadulo nito ay napakabigat? Nung pala, mga minamahal, yung pang naiipon niyang pera, doon niya inilagay para pag nag-college na yung kanyang mga anak, ay nakahanda na siya na ito ay pag-aralin. Kaya sinasabing itong a perfect father at sinasabing father's care. Kung paano ang ating amang nasa langit, ang isang maya, hindi niya pababayaan, lalo na tayong anak niya, hindi niya pababayaan. Gayon din ang pag-aalaga ng ama.